Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus as the people turn to pray. From the mountains to the valleys, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear us singing, fill the air. May your light shine in the darkness as we walk before the cross. May your glory fill the whole earth as the water overseas. From the mountains to the valleys, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear us singing, fill the air. From the mountains to the valleys, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear us singing, fill the air. Hallelujah, 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 hallelujah.
Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful. Good morning, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is Sunday. Mapalad tayo na makasama natin muli ang Panginoon sa gawain na ito ng Christ-appointed and chosen community church. Isang mapagpalang umaga po sa lahat po na nakikinig sa gawain na ito. Diyan po sa mga kapatiran natin sa Baguio City, sa Pasay City, sa Las Piñas City, Bacoor City, La Union, Bohol, Negros Occidental, at sa lahat po ng sulok ng ating bansa at sa iba yung dagat rin dahil nakakarating yung ating live na service na ito.
Muli po, mga minamahal ko, mga kapatid ko, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At sa umagang ito ay first Sunday of the month. Kaya sa panimula po ng ating gawain, bago tayo po mag-aral ng salita ng Diyos, ay dadako muna tayo sa ating komunyon. At alam natin po ang komunyon ay napakahalaga, no, sa New Testament churches dahil ito ay isang bagay na nagbibigay paalala sa atin, no, kung ano pong ginawa ng Panginoong Yesus doon sa cross ng Kalbaryo. So bago po tayo mag-partake ng mga element na ating gagamitin, inanyaya ko po ang bawat isa na ihanda na natin yung ating juice, ang ating mga tinapay. At bago po tayo, ay basahin ko po sa Psalms 103, verse 1 to 5. Sabi dito, "Praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise the Lord, His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefit, who forgive all our sins and heal our diseases, who redeem your life from the pit and crown with love and compassion, who satisfies your desire with good things, so that your youth is renewed like eagle." Salamat po sa mga talata na ito, no? At kung titingnan natin, mga minamahal, mga kapatid ko, at sa lahat po na nakikinig, sa buhay natin, mas madali na tayo po ay magreklamo sa mga dumarating sa ating mga buhay. Ngunit dito sa binasa natin sa Psalms 103, si David ay may mga listahan siya na sinasabi sa bawat isa sa atin. Kung dumating, no, yung mga mahirap na bagay sa atin, wala tayong gagawin kundi magpuri sa Diyos. Alam natin na ang Diyos natin ay siya lang naman ang nakapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Siya lang naman ang nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Siya lang naman ang nag-redeem sa atin dahil mula sa kamatayan, dahil sa ating kasalanan, ay inahon niya tayo at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At binigyan niya tayo ng iba't ibang korona na puno-puno ng pag-ibig at pagmamahal. At binibigyan rin tayo ng satisfaction sa ating mga ninanais sa ating mga buhay kasi ang Diyos ang nag-supply, no, ng lahat ng ating mga pangangailangan. At panganin po that our God give righteousness and justice. No, pagka nakakaranas po tayo ng injustice, no, sa ating mga buhay. So, you see mga minamahal, lahat na ito ay natatanggap natin kahit hindi tayo deserving. No? Any of them, hindi tayo karapat-dapat. Ngunit ang pinapakita sa atin ng Panginoon, kahit anong kahirapan yung ating naranasan sa ating buhay, o anumang ang inaharap natin sa ating paglalakbay sa mundong ito, you can always count your blessing. No? Pwede pa rin po natin na bilangin yung pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon. Yung pagpapala mula po sa ating past, sa ating present, at sa future. No? Binigyan na tayo ng assurance ng Panginoon. Kaya mga minamahal, mga kapatid ko, when you feel, no, kung naramdaman mo po na parang walang-wala ka, no? At ito, naranasan mo ang kahirapan, wala ka lang gagawin kundi magpuri, magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi alam ko lahat tayo, alam natin na that lahat ng mga bagay ay para po sa kabutihan po ng
ng bawat isa sa atin kaya dumadating yun. All things work together for good for those who love God. So, yan lang po yung maigsi natin exaltation at dadako na po tayo sa pagpapartake po ng banal na hapunan. So, basahin ko po, sabi dito sa 1 Corinthians 11:23-24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus ng gabi siya ay pinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Taas natin po ang ating mga tinapay. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat po sa simbolo na ito na aming tatanggapin. Ang tinapay na ito ay nagsisimbolo ng buhay. Ang buhay mo, Panginoon, ay binigay mo doon sa krus ng Kalbaryo upang maranasan ng bawat isa sa amin ang buhay na walang hanggan na pinangako niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa simbolong ito na aming tatanggapin. At as we receive this symbol po, Panginoon, we declare po, Panginoon, yung kagalingan, we declare po, Panginoon, kapayapaan, pagpapala sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa simbolong ito. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus na iyong anak ng aming kapagligtas. Amen at amen. Kainin natin po ang tinapay. Namnamin po natin, no? Ang masarap na tinapay na ating kinakain. At sabi niya rin sa 1 Corinthians 11:25-26, na sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos ng hapunan at sinabi, ang kopang ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inumin ang kopa, pinaghahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang dumating siya. Itaas natin po ang ating mga kopa. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, muli kami po ay nagpapasalamat sa simbolong ito na aming tatanggapin. Ang Diyos na ito ay nagsisimbolo ng iyong dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo upang maugasan ang aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig sa bawat isa sa amin at natamo namin, Panginoon, ang kalinisan ng aming mga buhay sa paglilinis ng iyong banal na dugo. At sa aming pag-inom ng juice na ito, inaangkin namin po, Panginoon, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Inaangkin namin po, Panginoon, ang kalinisan ng aming mga buhay. At sa pagpapartake namin, Panginoon, sa simbolong ito, we declare, Panginoon, na ang bawat isa sa amin po, Panginoon, ilayo niyo po sa mga sakit at protektahan niyo po ang aming mga buhay. Salamat muli po, Panginoon, sa simbolong ito na aming tatanggapin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus na iyong anak aming kapagligtas. Amen at amen. Inumin natin po ang juice. Tayo manalangin. Ama namin na sa langit, dalangin namin na pagkabanalin niyo nawa kaming lubusan at bigyan niyo kami, Panginoon, ng kapayapaan at ang inyong banal na espiritu at kaluluwa at katawan. Iingatan niyo po ang bawat isa sa amin na kami po ay may turing niyong walang kapintasan hanggang sa pagdating muli ng Panginoong Yesus, Kristo. Alam namin, Panginoon, na kayo po ay tapat na tumawag sa bawat isa sa amin at
At ang biyaya mo, Panginoon, ay sumasagana sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Nawa po, Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan, pagpapala po, Panginoon, ay patuloy niyo po daluyin sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa aming pagkikisa sa banal na hapunan at nideklara namin, Panginoon, ikaw patuloy ang aming Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aming mga buhay. Salamat muli po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus na iyong anak na aming tapagligtas. Amen, Amen, at Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Isa pa po. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa inyo at sa lahat po na nakikinig sa gawain na ito ng Christ-appointed and chosen community church. Isang mapagpalang linggo po sa bawat isa sa inyo. At sa mga nauli dyan na nagbukas ng kanilang Facebook at nanonood ng ating live service, Sunday service na ito, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At yung ating pag-aaral po ay kinuha natin sa tatlong aklat. Meron tayong verse na babasahin sa Romans 12:1. Meron rin tayo sa Psalms 51 verse 17 at saka Hebrew chapter 13 verse 15. So sabi sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, sinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kabahagan ng Diyos sa inyong ialay ang inyong katawan sa isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. At sa Psalms 51:17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos ay hindi mo hamakin. At sa Hebrews 13:15, kaya't sa pamagitan niya ay magandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos, sumakatuwid ay nagbunga ng mga labi na nagpapahayag ang kanyang pangalan. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos. At patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pribileyo na makasama ka namin sa umagang ito. Father God, dalangin po namin na samahan niyo kami ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kayo po magbigay sa amin ng karunungan, kaunawaan sa inyong mga salita na aming pag-aralan. Hindi po kami nananangan sa sarili naming karunungan, bagkos patuloy kami nagpapakumbaba, nagpapasakop sa inyong kapangyarihan. At nawa po, Panginoon, ang iyong mensahe, ang tunay na mahayag sa umagang ito. At dalangin namin, Panginoon, na ito po ay magbigay sa amin ng kalakasan at gabay sa araw-araw namin na pamumuhay. Maging po, Panginoon, yung lingkod, itago niyo po sa inyong mga pakpak. At nawa po, Panginoon, kayo ang makita sa harapan ng aming gawain na ito po, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, ang bawat salita na aming marinig sa umagang ito ay magbibigay ng kapayapaan, pagbabago po ng aming mga buhay. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen, Amen, at Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ayon po sa binasa natin
No, 3 book po ang ating yung ating mga verses na pagkukunan natin ng ating pag-aaral sa umagang ito. No, Romans 12:1, Psalms 51:17, at saka Hebrews 13:15. No, so sundan niyo na lang po at mamaya po ay pwede niyo namang tingnan at aralin po, no, yung ating pag-aaral sa umagang ito. At ang pamagat po ng ating aralin sa umagang ito, turning thanksgiving into thanksgiving. Turning thanksgiving into thanksgiving. Mga minamahal, mga kapatid ko, last week po ay yung bansang Amerika ay sinicelebrate nila yung Thanksgiving Day. No? Wala tayong alam kung saan nagsimula ito. At may nababasa rin ako po na mga article patungkol sa Thanksgiving na sa opinion ko lang po na hindi lahat na mga citizen ng US ay nagsiselebrate po ng Thanksgiving. No, so dito po ay sinimula natin po, no, with the Pilgrims. Itong Thanksgiving nagsimula po ng 1700, no? 1700, no? At ito po ay naging national holiday noong late 1800. No, nung si Abraham Lincoln po ay naging presidente, ay dineclare niya po yung maging annual na, no, taon-taon ay no-observe na ng mga citizen ng US yung Thanksgiving. But in only last Friday or 2, no? Isang araw lang o minsan 2 araw unless ay matutunan natin, no, sa ating pagpapasalamat at gawin natin yung pagpapasalamat natin ay into thanksgiving, no? It is one thing to say na tayo po ay nagpapasalamat and quite another to show it by how we live, no? Sa ating pagpapasalamat sa Diyos, dapat pinapakita rin natin kung paano tayo ipamumuhay yung ating pagpapasalamat. Kasi may iba nagpapasalamat pero makikitaan pa rin po na wala pa rin contentment, no, sa kanilang buhay. At masasabi natin na parang walang kabuluhan, no, yung ginagawa na magpapasalamat pero hindi naman pala totoo. So, mga minamahal, mga kapatid ko, hayaan nyo po na ipapakita ko sa inyo yung patungkol sa banal na kasulatan, yung mga sakripisyo ng pagpapasalamat. No? So, masasabi natin na spiritual sacrifices you can offer to God every day as a gesture. No, tanda ito na na-appreciate natin yung kanyang kabutihan sa buhay natin. So every day, dahil we appreciate life, gising ka, no, ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon. No, kaya sabi sa binasa natin sa Romans 12:1 na we should offer to God. No, yung sakripisyo ng isang tao. No, sabi sa Romans 12:1, yung katawan mo, your bodies. No, if Jesus were come to you, halimbawa, dumating ang Panginoong Jesus, kumatok sa pintuan mo ng bahay nyo, at lumuluhod siya, at
Parang ganito yung kanyang kamay, at he begged, no? You to do something, no? Nang nagmamaniklohod siya sa iyo na kung pwede may may gagawin ka para sa akin. So, ang tanong, gagawin mo ba pagka nakikiusap sa inyo ang Panginoong Yesus? Well, here it is. Kasi kaya sabi niya nga doon sa binasa natin, no, sa Romans 12:1, yung i-offer natin yung ating bodies. Sabi niya, to beseech, no? Nagmamaniklood ang Panginoong Yesus. He is begging. He is pleading. Parang ang ating Panginoon ay para siyang pulubi na nanghingi ng limos, no? Sa bawat isa sa atin. At by inspiration, sabi niya, ay patuloy siya, no, na nanghingi ng limos sa bawat isa sa atin na may gagawin tayo sa ating buhay, lalong-lalo na sa buhay natin bilang isang manampalataya. So, kaya sabi niya, I beseech you, brethren. He is pleading you. Sabi niya, sa kahabagan ng Diyos, by the mercies of God, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, on the basis, in the other words, you ask, why should I give my body, my person, to God? No, mari, yung iba sa atin, nagtatanong, bakit ibigay ko yung katawan ko sa Panginoon? Yung aking katauhan sa Diyos. Because He gave His for you. Every drop of blood said ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, bawat tak ng kanyang dugo ay nagsasabi sa atin, sinasabi niya, I love you. I love you. Bawat pako na pinako sa kanyang katawan, sinasabi sa bawat isa sa atin, I love you. Bawat stripe na kanyang naranasan, yung sakit, yung matinik, yung paghampas sa kanyang katawan at sa kanyang mukha, sinasabi ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin, I love you. Mahal na mahal kita. Mga minamahal, mga kapatid, paano ba natin i-express ang salitang mahal kita? Doon lang ba sa mga tao na gusto natin? O sa mga tao na may pakinabang sa atin, kaya sinasabihan natin na I love you? Mga minamahal, mga kapatid ko, alaalaanin natin, isang araw ang Panginoon, the Godfather, inalaw niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na mahang doon sa kahoy, the old rugged cross, 2,000 years ago. And later, He is pointing to that cross, saying to all of us, to anyone find this. Sabi ng Panginoon, sa akin, sa inyo, at sa lahat sa atin, mahal kita, I love you. Ang salitang mahal kita ay nakasulat at ito po ay totoo. Mababasa natin sa bawat pako na pinako ang kanyang paa, kanyang kamay. At ang Diyos sinasabi sa bawat isa sa atin, I beg you na mamanikluhod ako sa inyo on the basis sa kahabagan ng Diyos in the mercies of God.
After all, sabi ng Panginoon, binigay ko na sa inyo. Hindi mo ba maibigay sa akin ang iyong katawan? But drops of grief can never repay the depth of love. Ano man po yung ating mga sakit na ranasan, hindi mababayaran yung ating pagkakautang at pag-ibig sa Panginoon. May utang tayo sa Panginoon. Kaya nararapat na ang bawat isa sa atin, ikaw, ako, sabihin natin sa Panginoon ng buong puso, buong pag-iisip, Lord, I give myself away to you. Binibigay ko ang buong katawan ko sa inyo. No? Yung binabanggit dito sa talata na ito, yung sinasabi, present your body, living sacrifice, present. Ibig sabihin, mga minamahal mga kapatid, ikaw, ako, ay mag-joint na tayo being the army of God. Magpalista na tayo voluntarily, mag-commit na tayo, magpalista na tayo ay kasama at magiging sundalo ng Panginoon sa mundong ito. Diba yung mga army was being recruited, drafted, and they commit themselves voluntarily. So, nawa tayong lahat, ikaw ako, maging sundalo tayo ng Panginoon. This is an army you join for all free will. No? Ito po ay kusa natin na sumunod tayo at magiging sundalo tayo ng Panginoon. No one will force. Hindi tayo napipilitan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nor should you force anyone else to. Hindi rin natin pinipilit yung kapwa natin. Hindi ako pwede. Ito na lang si kapatid. Hindi ako pwede. Nanay ko na lang, tatay ko na lang. No? Hindi natin pwedeng i-force ang bawat isa sa atin to volunteer as army of God. We should not have to draw people to serve God. Kaya sabi ng Panginoon, dapat voluntarily, no kusang loob, kaya buong buo, completely. No? Sabi sa verse 2, holy, this word ay yung salita na ito ay sinasabi ng Panginoon buong buo. Ibig sabihin completeness, maging banal. Ang Diyos ay gusto niya po yung kabuuan. Ayaw niya po ng kalahati, ayaw niya ng 3/4, 1/8 ng ating paglilingkod sa Kanya. Our God wants the whole thing. A complete sacrifice, mga minamahal. Nasabihin natin sa Kanya na all I am, all I have, my plans, my ambition, my possession, my car, my home, my spare time, it is all yours, God. Sa iyo lahat yun, Panginoon. No, na dapat po ay ibigay natin ang buong buo sa Panginoon. Yung ating sarili, yung plano natin, yung ambisyon natin, kung ano man sa atin, kotse, bahay, especially yung ating oras. Sabi nga ng Panginoon, yung spare time. Hindi ba tayo nahihiya doon? Pag may oras lang tayo, dapat all the time. Meron tayong oras pa sa Panginoon at sabihin natin, Lord, it is all yours. Sa iyo ang lahat yan.
wala kaming karapatan dahil yung sa akin ay bigay mo lang. At ikaw ay narapat na yung mabigyan namin ng parangal na karangalan sa aming mga buhay. May isang kwento, no, isang grupo ng mga kalalakihan, nasa club sila, naglalaro sila ng poker. Yung may dumating na bago at inanyaya nila na maglaro ng poker. Pero itong tao na ito, yung bagong dating, sabi niya, ayoko kasi wala akong kamay. No, pero tinago niya lang yung kamay niya doon sa ilalim ng lamesa. So, yung waitress ay lumapit sa kanya at inalok siya ng kape. No? So, inalok siya ng waitress, sabi ng waitress sa kanya, gusto mo ng kape. No? So, inabot niya po yung kape ng kanyang kamay at kinuha niya yung kape. Sabi ng mga naglalaro doon, na mga lalaki, sabi niya, kanina sabi mo wala kang kamay. Sabi niya, tama, wala akong kamay. Pero kanina lang ay ako ay naligtas. No? There is someone share me about the Word of God at tinanggap ko ang Panginoong Yesus na magiging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. So, you see, kahit ito may kamay ako, pero itong kamay na ito ay hindi akin. Itong kamay na ito, ang may-ari, ang Panginoong Yesus. No? At ang Panginoong Yesus, ayaw niya ang kamay na ito na maglaro o magsugal. No? Ang kamay na ito ay gagamitin para sa pangalan ng Panginoong Yesus. So you see, mga minamahal mga kapatid, you can turn tithes, giving into tithes, living this week. No? Maaari, nakakalimutan na natin yung magbigay sa Panginoon kasi nga complacent na po ang bawat isa sa atin kasi wala naman tayong face-to-face na gawain. Pero meron po tayong responsibilidad sa Panginoon at I believe ang bawat isa sa atin ay pinagpapala ng Panginoon. Kaya nararapat yung mga pagpapala niya ay ibigay, balik natin sa Kanya. Kasi sabi natin kanina, yung possession natin ay sa Kanya. No? Sa Panginoon lahat. No? So, nararapat po na ibalik natin po yung mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. No? Hindi po mahalaga kung maliit o malaki po yung ating mga tithes and offering po. What matter is kung ano ang nilalaman po ng puso natin. Ayaw naman po natin na nagbibigay tayo tapos masama ang loob natin. Kasi magiging sumpa yan sa atin. Dapat sabi ng Biblia, di ba, ay cheerful giver tayo. No? Nandun ang kagalakan sa ating pagbibigay. Sabi sa 1 Corinthians 6:19-20, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body, in your spirit, with us, which are God. No, sa bawat isa sa atin, dapat
what we are doing ay for the glory of God. One more thing, the language in our text sa Romans 12:1 ay ito po yung lingwahe ng Old Testament temple na comparing yung ating katawan ay hinahintulad doon sa mga hayop na sinasakripisyo ng mga pare doon na nilalagay nila doon sa altar. After it was laid on the altar, ay tatali nila doon sa altar. No? Bakit nila kaya tinatali doon? Kasi may tendency na itong mga sakripisyo nila ay mag-i-slide. Kasi yun yung fresh na na laman, no? Ng mga baka, kaya madulas yun. Kaya tinatali nila doon. No? May mga minamahal, mga kapatid ko, actually, yung ibang sakripisyo doon ay mga buhay pa. So, kung buhay pa yon ay naturally, ay gagapang pa yun. No? O kaya kung mga ibon o makalapati, kung buhay pa yun, ay lilipad. No? No? So, tayo ba yung ating commitment sa Diyos ay minsan ay parang nadudulas rin? Nadudulas rin sa altar. Kasi some of us, no, ay bato-bato sa langit, tamaan sana, aray ko, huwag magalit. No, kasi some of us ay nagsasabi tayo ng commitment natin sa Panginoon, pero mga ilang araw, parang bawi tayo. Kaya nadulas doon sa altar ng Panginoon. At sinasabi natin that we will not never do it again, no? No? Kaya, aray ko, pagka natamaan tayo. Kaya, yung oras na yon, yung mga pare doon, itatali nila yung mga sakripisyo doon sa altar para hindi madulas yung kanilang sakripisyo sa Panginoon. No? Ang mga pare, may dalawa silang yung parang yung pantusok, yung hook na i-insert nila doon yung mga meat para mahawakan nila doon sa lugar na yon. At habang siguro yung ino-offer nila yung kanilang sacrifice ay hindi nga mauulog o madudulas doon sa altar. No, at itong yung mga hook na ito ay nakakapit doon sa mga sakripisyo nila sa lugar na yon. No, so devotion, discipline. No, sometimes devotion is when you do it because you want to discipline is when you do it because it is right. No? So, the best reason to be at church is because you love to. No, ito po yung devotion natin sa buhay natin na gusto-gusto natin na lagi tayo sa iglesia, sa church, kasi gusto natin eh. No, hindi natin kailangan pilitin ang sarili natin para pumunta doon. Kasi nga, makikita po, hindi tayo masaya eh. Pagka pumunta tayo sa church. But when you do not, you still should be here. No, as a matter of discipline. No, ang Panginoon ay inaatasan tayo eh.
na huwag natin kaligtaan yung ating pagtipon-tipon. No? At habang didisiplina tayo ng Panginoon. No? Pagka tayo po ay katulad doon sa mga offering sa Old Testament na walang tali, madudulas tayo. No? At yung iba sa atin ay gagapang. No? At maya out na. Wala na, no, doon sa gawain ng Panginoon o sa paglilingkod ng Panginoon. No? Maybe some of us ay napitil natin na sometimes parang hindi tayo ligtas. Ngunit ang kaligtasan po ay isang katotohanan. No? It is true. Hindi siya pakiramdam. At ang katotohanan ay bawat isa sa atin ay bayad na. Binayaran na po ng Panginoon ang buong buo na halaga ang ating pagkakasala. Kaya nararapat na ibalik rin natin sa Kanya yung Kanyang pagsasakripisyo ng Kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo sa bawat isa sa atin. Kaya sinasabi ng Panginoon na magbigay tayo sa Kanya. Magbibigay tayo sa Kanya ng tithes, no? At yan po ay kautusan niya, no, sa banal na kasulatan. No, so mga minamahal, mga kapatid ko, you see, ayoko po na parang hipokrito pa ako, no, na parang I don't like na maramdaman ko po, no, na pupunta o hindi. No, ay nagagalak ako na ako po ay binigyan ng pribileyo ng Panginoon upang mamuno, maghayag ng Kanyang salita, upang ang Kanyang tahanan ay patuloy na malinis dahil po sa ating pag-aaral ng Kanyang salita, every Sunday, every Wednesday, makakarinig tayo ng Kanyang mga salita at magkaroon tayo ng pagbabago sa ating mga pag-uugali. So you see, yung pagpunta natin, kahit hindi natin feel, na hindi natin gusto, hindi po nangungulugan na hipokrito ka. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay dinidisiplina lang po ng Panginoon. We say we witness to people at dinadala natin sa siya bilang witness sa paanan ng Panginoon at patuloy ang bawat isa sa atin na ipapanalangin, no, yung mga tao na dinadala natin sa iglesia. No, at manalangin, it is act of devotion at discipline sa ating mga laman. Kaya yung hook doon na ginagamit ng mga pare, which will bind, no? Matatali doon sa mga sakripisyo na inaandog doon sa altar. Nakakalungkot mga minamahal, mga kapatid ko. As we can see nowadays, para po na tayo namumuhay, no, sa edad na yung tao ay wala ng commitment. Ayaw ng tao na magbigay ng kanyang assurance sa kanyang salita. We will just to see and we are willing to throw God in the backseat for any other opportunity that comes along. No? Especially pagka Sunday, mas priority pa natin na magpalamig, no, sa mall
punta sa birthday, mag-swimming, maggala. No? Iyon ay mga priority natin instead na makinig tayo ng salita ng Diyos, or kung meron tayong service na face-to-face, ay pumunta tayo sa church, no, upang sama-sama tayo na magpuri, magpasalamat sa Panginoon. I believe na kahit kukunti lang tayo, may kagalakan pa rin kasi meron pa rin tumatayo, nag-stand in the gap between God and the people of the land, na tayo yun. Mapalad kayo ngayon na nariyan, nakikinig ng ating aralin at kasama ko na nagpapasalamat, nagpupuri at nag-aaral ng salita ng Panginoon. No, so be at the church, no, every Sunday. Pero minsan nakakalungkot kasi yung iba namang tao, titingnan ko lang kung makapunta ako, titingnan ko lang kung makapakinig ako sa aralin ni Pastor, or sasabihin, maybe, no? Kasi gusto ko na ako ay umalis at umalis lagi. No? Yung iba sa atin ay natatakot sa commitment. Nakakalungkot at nakakatawa kasi nga yung iba sa atin ay natatakot na mag-commit ng kanilang sarili. Pero sabi nasa natin sa Romans 12:1, di ba? Ihandog natin yung ating mga sarili, no, di ba? No? Meron akong makakilala ng mga tao, even po na ayaw na tumanggap ng mga posisyon po sa gawain sa iglesia. No, kasi ayaw nila na may commitment sila, may committed sila, no, sa isang bagay. No. Pero ang bawat isa ba sa atin ay committed tayo sa Panginoon para magbasa ng kanyang salita? No? Lagi siguro iniisip na baka mabigo ko. Ikaw, pastor, kung ako po yung sa posisyon na yon. At wala akong alam. Yung iba naman, sabi nila sa kanilang sarili, hindi ako naniniwala sa commitment. No, hindi sila naniniwala sa commitment, pero mahilig sila magsanla. No? Mahilig sila na kumuha ng hulugan. At mahilig sila na kaskas dito, kaskas doon ng mga credit card. No? At inahabol na gagamitin ko ito kasi may 10% na off. No? So mga minamahal, mga kapatid ko, nakikita natin yung mga tao na they are not committed. No? Kaya sabi sa binasa natin, turn your thanksgiving into thanks-living. No? Gawin natin sakripisyo ang ating mga sarili. Huwag na tayo magturo sa ibang tao. Kapatid na lang yan. Siya na yung magsakripisyo kasi mukha naman siyang kawawa eh. No? No? So, i-sacrifice natin yung ating personal na buhay. Yung body natin. Pangalawa, the sacrifice of purity. Sa binasa natin sa Psalms 51:17, no? Sabi dito, balikan natin, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo amakin.
No, so this is the sacrifice of purity. Nakikita natin na si David dito nasa warak, no? Na sitwasyon ng kanyang buhay doon sa Psalms 51 kasi nga nakagawa siya ng kasalanan, yung adultery na ginawa niya, no, kay Bathsheba. Kaya dito nakikita natin, naramdaman natin na siya po ay wasak, no, yung kanyang puso sa harap ng Panginoon. He's just over his sin, but over God's goodness. No, sa verse 1, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa inyong tapat na pag-ibig, ayon sa inyong saganang kaawaan, at pawiin mo ang aking paglabag. No, sabi ni David sa Panginoon. No, ito po yung katauhan ni David at ang lahat na kanyang ginawa sa harap ng Panginoon na malaking bagay na ginawa ng Diyos na siya po ay isang pastol sa kasangkawan at ginawa siyang hari. But dito, mga minamahal, he is broken-hearted at nag-aalay ng sakripisyo upang maging malinis siya, no? There is purity sa kanyang buhay. No, so you see, the best thing you can do this, no, yung thanksgiving mo ay bigay natin sa Diyos yung sakripisyo na tayo po ay wasak yung ating mga puso at magsisi tayo, no, sa ating mga sa ating nagiging cold tayo sa Kanya at nagkaroon tayo ng indifference at ginawa nating yung ating kasalanan at yung kasalanan ay nagkokontrol ng ating buhay. So, kita natin sa Psalm 51 verse 17 na si David, he offers sacrifice for purity. Then, pangatlo po, the sacrifice of praise, no, sa Hebrews 13:15. Kaya sa pamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay na pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid ay nagbunga ng mga labi na nagahayag sa kanyang pangalan. Nagahayag ng kanyang pangalan. Praise, nagpupuri, no, sa pagsasakripisyo. Sabi niya pa sa Psalm 69:30-31, will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. This also shall please the Lord better than an ox or bullock that hath horns and hope. No, so you see, mga minamahal, mga kapatid ko, yung ox sa panahon na yon sa Old Testament, nagkakalaga po ng 10K. No? Ito po yung sakripisyo nila. At dito po sa Hebrews 13:15, sinasabi, constantly. Ibig sabihin, patuloy. No? Huwag tayo pumunta sa iglesia na magpuri sa Diyos. Mga minamahal, mga kapatid ko, pumunta tayo dun sa iglesia, gawin natin yung ating pagpapasalamat sa Diyos na ipapakita natin kung paano tayo mamumuhay. No? Turn our thanksgiving into thanksgiving. Don't come to church in order to start your praise, but to share it. No? Ito yung mga awitin. We bring sacrifice of praise. Minsan,
Ang bawat isa sa atin dapat ilalagay natin ang sarili, no, doon sa namumuno, nagsusunglid po sa atin. No, siya ay puspos ng banal na espiritu, talon na talon, sigaw ng sigaw, awit ng awit, at binibigay niyo yung tamang sakripisyo para sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, pag nagpuri tayo, make a joyful noise. Make a joyful noise unto the Lord. Tapos, makita tayo ng nagsusunglid na para wala tayong reaction. Nadi-discourage siya kasi, no? Hindi tayo makikitaan na iisa ang puso ng bawat isa sa atin. No, so may isang tao doon sa isang church ay sinabihan siya ng katabi niya, sabi niya, kapatid, kanta tayo. At taas natin ang ating mga kamay, yung pupuri tayo sa Panginoon na may galak, no, mayroong ngiti sa ating mga labi na habang umawit tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon. Sabi niya, hindi po ako singer no? Hindi siya singer, pero pagdating po ng Pasko ay kumakanta ng All I Want for Christmas is You. So, you see, mga minamahal, no? Sa kalagitnaan natin, minsan nakakalungkot, nakakatawa, kasi hindi nawawalan po yung mga negatibo na mga tao. No? At maaari, tinitingnan nila yung kanilang sariling reputasyon kasi nga, pagka sayaw ka ng sayaw dyan, sabihan ka ng tao na para kang sira ulo, no? Kaya, hindi siya talagang 100% na nagpupuri, talagang galak na galak sa Panginoon. No, dapat makitaan tayo ganun pag nasa loob tayo ng church na nagpupuri tayo at nakikita natin na anointed talaga yung ating nagsusunglid sa atin, na puspos siya talaga sa kanyang pag-awit. Talagang madadala dapat tayo, hindi yung pinapatigas natin ang ating mga puso kasi hindi tayo ganun. No? It is for the Lord. Kaya dapat ay magpuri tayo na bilang tagasunod niya. Dapat ay wag nating tingnan yung mga tao sa paligid natin, kundi yung ating puso sa ating pagpupuri sa Panginoon. Hindi tayo dapat negatibo. Positive ang outlook natin sa buhay. No? May isang tao na late siya pag-uwi sa kanilang bahay, sabi ng kanyang asawa, sa Kabagading. Sabi niya, pumunta ako doon sa kapitbahay kay Mrs. Gray, sa kabilang kali. Oh, bakit napakatagal mo naman? Ay, tinignan ko kung anong ginagawa niya No? Kung ano po yung sitwasyon niya. No? So, yung mga minamahal, mga kapatid ko, huwag natin i-allow ang ating mga sarili to get the reputation o magiging negative na tao tayo. I-ano natin yun. Itumba natin yan. Tumba na yan. No? Yung mga ugali na ganyan. At mag-focus tayo doon sa mga positibo na mga bagay. At buong pagpakumbaba at pagpapasalamat tayo, no, na sa Panginoon, dahil nararapat na ibigay natin yung ating pagpapasalamat, no, sa Kanya, sa Kanyang kabutihan, kasi sapat-sapat palagi yung binibigay niya sa atin. Hindi siya nagkulang. No, doon sa isang awit, diba, na sabi doon, Panginoon, di ka nagkulang. Sapat-sapat ang biyaya mong binibigay. Now, so,
yung attitude natin na that we are grateful, no? Nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya yung ating pagpasalamat, gawin natin ito, no, into thanksgiving, no, sa ating pamumuhay, na gawin natin yung bawat sakripisyo na ating ginagawa, being a person, no, bilang isang tao, at ilagay natin, iandog natin ito doon sa altar, no, ng Panginoon. No? Yung katawan natin, no, sabi sa Romans 12:1, na ang bawat isa sa atin, ialay natin yung ating body, no, sa Panginoon. Then, katulad ni David, we ought to give our sacrifice of purity also. No? Kahit na nagkumit tayo ng kasalanan, magpuri pa rin sa Panginoon at mag-repent po tayo ng ating kasalanan. No? So ito po ay swak na swak po sa bawat isa sa atin, na tayo, bawat isa sa atin ay hindi lang po natin ginagawa ang pagsasakripisyo para sa isang tao, kundi ginagawa natin ang pagsasakripisyo, unang-una yung ating sarili, yung oras natin, yung ating mga kaloob, no? Yung ating panahon para sa Panginoon. Kasi yung Ebanghelyo sinasabi sa atin na i-offer natin yung ating body, no, sa Panginoon. So, we turn our thanksgiving into thanksgiving. No, so, palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. That's it. Yun lang po, mga kapatid, yung ating maigsing pag-aaral sa linggong ito. Tayo po, inanyayahan ko po ang bawat isa. At po tayo po ay mag-closing prayer. Oh, hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat muli sa natapos naming gawain. Salamat po, Panginoon, sa pagsama niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat kapatiran namin na naririto sa gawain na ito, sa mga kaibigan namin, sa mga mahal namin sa buhay, at sa mga kapatiran namin po, Panginoon, dyan po sa Baguio City, Pasay, Bacoor, Las Piñas, La Union, Bohol, Negros Occidental, at sa lahat po ng sulok ng aming bansa po, Panginoon, na nakikinig sa gawain na ito. Panginoon, sa oras na ito, patuloy kami po na nagpakumbaba sa inyong harapan at dinaamin na kung wala ka po, Panginoon, sa aming mga buhay, hindi namin makakaya. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, iniling namin that your grace and your mercy be upon us, O God, that the favor of man and the favor na nagmumula sa inyo will continue to manifest in our life, O Lord. Panginoon, sa oras na ito, kung may nakita kang mga kapatid ko, Panginoon, na nasa baning karamdaman, may suliranin, may kabilisaan, Father God, sa pangalan ng Panginoong Jesus, samahan niyo po sila at tugunin po, Panginoon, ang kanilang mga panalangin at bigyan po, Panginoon, ng kagalingan sa pisikal nilang katawan. Father God, whatever the enemy stolen from them, i-restore mo ito, Panginoon, physically, spiritually, mentally, financially po, Panginoon, balik po, siksiklingli at maapaw. And I pray in the name of Jesus that whatever in their hand will go into prosper. Maging ito sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo, o yung mga estudyante namin po, Panginoon, i-bless niyo po. At any curse or negative words against them, I declare null and void in the name of Jesus. Mga minamahal, mga kapatid ko, itaas natin ang ating kamay at tanggapin niyo po ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord extends His face towards you and give you peace. And the Lord give you completely shalom, shalom, shalom. Lapahan natin muli ang Panginoon.
Praise the Lord. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. No? At inanyaan ko po ang bawat isa sa atin na pagpatuloy natin po muna suportahan ang ating gawain, no, hanggang December 31, 2021 po, na tayo po ay nasa online pa rin po ang ating gawain. Tulungan niyo po ako na ipag-pray natin po, no, yung ating iglesia, ang ating gawain next year po, 2022, na pagpalain tayo ng Diyos, makahanap tayo ng magandang venue kung di tayo papayagan sa Kabayan Hotel, no, pero maghahanap po tayo, no, at pag-pray rin natin yung ating darating na 14, no, year anniversary po ng ating church. Sa month of February naman po yun, mga minamahal. No, salamat po sa mga kapatiran natin na patuloy po na nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering. Hindi ko man kayo po maisa-isa, naniwala ko ang Diyos lang po ang magbalik sa inyo ng gatimpala, no? Yung generosity po ng bawat isa, no? So patuloy natin, ibigay natin ang ating mga tithes and offering sa Pasay City kay Ate Emma, sa Baguio City kay Ate Lisa, kay Ate SP at kay Sister Julie. No, at every Wednesday, 8 p.m. pa rin po ang ating prayer meeting, no, sa Messenger natin ginaganap. At patuloy natin ipag-pray po ang bawat isa sa atin. No, happy birthday sa mga nagdadaos po ng birthday ng month of December. No? Alam ko maraming celebrate ng kanilang birthday sa month of December. At yung mga anniversaries, no, sa month of December kasi December na. So, ko na po kayo. Merry Christmas po sa bawat isa sa inyo. Nawa po ay sumasagana, no, yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin at maranasan natin yung siksik-liglig at umaapa po na sinasabi niya na pangako sa bawat isa sa atin. So, palakpakan natin muli ang Panginoon. Sa po. Praise the Lord. So, shalom na po. At see you again next Sunday sa ating gawain. Same time pa rin po, 10 a.m., no? At sama-sama po tayo magpuri, magpasalamat, no? Sabayan natin yung service natin, no, for the glory of God. No, kahit na tayo po ay hiwalay, saan man kayong dako, ay pagkaisahan natin ang ating mga puso upang maipo natin ang puso ng Panginoon at patuloy diringgin niya po ang bawat panalangin ng bawat isa sa atin. So, shalom na po. Shalom, shalom.